Ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na kilala rin sa tawag na pork barrel ay ang pondong nakalaan sa mga mambabatas para sa mga proyektong nais nilang bigyang pansin. Noong 2013, lumabas ang issue ng pork barrel scam kung saan nakakuha di umano si alleged pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles ng 10 bilyong piso mula sa pork barrel ng ilang mga senador sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa kanyang mga bogus NGOs. Bago makuha ang proyekto mula sa PDAF ng mga kongresista o senador, kinakailangan nilang magsumite ng request sa mambabatas na nais nilang hinga ng tulong. Mula rito, isusumite ng opisina ng mambabatas ang request sa Department of Budget Management upang kanilang mapag-aralan. Sakaling mapatunayang lehitimo ang proyekto, magre-release ang DBM ng Special Appropriations Release Order o SARO na magsisilbing go signal para sa isasagawang proyekto. Matapos mag-release ng SARO, ibibigay na ng DBM ang naaprobahang budget sa sangay ng gobyerno na magpapatupad ng naturang proyekto. Isa sa mga nakatanggap ng budget mula sa pork barrel ay ang women's organization na Gabriela. Ayon kay Liza Masa, ang dating representative ng organisasyon, sinigurado nilang maayos ang paggastos ng pera at napunta mismo sa proyektong pinaglaanan nito. Nung earlier, kasi namin, bagamat sinasabi namin na kailangan abolish na yung PDAF, sinubukan rin namin na tingnan na kung tayo naman kaya igawin natin yung talagang ilagay natin sa mga mahihirap. Bagamat ang pork barrel ay nilaan sa mga proyektong may magandang layunin, may mga paraan pa rin upang ito ay maibulsa ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Every year may budget para sa pagsuporta na sa mga constituents ng ating congressman. So sa amin, sa karamihan, dahil yung boto na pinanggagalingan ng AGAP Party List, yung Agricultural Sector Alliance of the Philippines, kung saan ang ating advocacy o pinaglalaban ay para sa kapakanan ng ating magsasaka. Sinisiguro natin na umita ang ating farmers. Ngayon, sa pagdating sa suporta sa ating mga constituents, dahil galing ng Batangas ang halos 60% ng boto ng AGAP, so doon natin dinadala. At meron tayong mga infrastructure like farm to market road, multipurpose building, covered court para sa basketball, school building, buildings para sa mga cooperative. So yan yung pagdating doon sa infrastructure project. Pagdating naman doon sa mga social services, meron tayong medical assistance. Pagdating naman sa educational assistance, meron tayong pondo na binibigay sa LGU, sa provincial government, nakamowa yan, may memorandum of agreement, at yung pera na sinusuporta sa mga estudyante, gaya ng mga elementary students, meron silang binabayaran pa sa school na kung ano nung kinukolekta ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng 300 pesos kada elementary student, especially doon sa bayan ng San Jose. And then, lahat din ng high school student, meron naman 1,000 pesos na financial support. At pagdating sa mga college student, ganun din. Meron din 1,000 pesos na sinusuporta. Ito, payroll. Ibig sabihin, tinatanggap talaga ng mga estudyante. Pagdating naman sa livelihood projects, binibigyan natin yung 300 cooperatives sa lalawigan ng Batangas, lalawigan ng Cavite. Meron doong siguro mga 100 cooperatives na nabigyan natin ng livelihood project, ng pondo para sa kanilang livelihood project. Ganon din ang Quezon. Hindi lamang ang mambabatas ang nag-iisang sangkot sa pagnanakaw ng pera mula sa PDAF. Ito ay naisasagawa lamang sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan ng ilang mga ahensya, kontraktor o organisasyon na pagbibigyan ng pera. All of the projects
that were done under my PDAF are listed. All those projects are, again, they're listed in my website, and we categorized it from by area, from Region 1 to the Autonomous Region of Muslim Mindanao. So we have checked everything through the DPWH about the status of the projects. So they have reported that all of them are complete. Complete in the sense that if it's for a certain phase, then it's already done. However, there are still ways to earn money out of that. If the projects, let's say, would amount to 30, 40 million, or even 100 million, they'd be communicating with the contractor of that project. So regardless where that project ends up, for as long as the contractor that gets the project would still give that commission to the senator or the congressman. For example, if there's a project worth 100 million pesos, they would just talk to the district engineer where that fund would fall. Then the contractor eventually will win that bidding through rig bidding, as what we have seen in the Senate investigations. It's very easy to rig a bidding. Then once it's awarded, that contractor can now give the commission to the senator or to whoever gave that allocation. Para naman kay Liza Masa, mayroong 4 na paraan kung paano nananakaw ang pondo mula sa pork barrel. Unang-una, yung isa dyan, yung nagre-range. Maraming pamaraan kung paano yung nakapuso. Yung isa ay merong mga ghost projects. Ibig sabihin talaga yung pondo, yung Priority Development Assistance Fund o yung PDAF ang isa inilalagay doon sa mga non-existing projects. Yan yung pinaka-worst. Ano mo pero wala naman po. Yung isa, pwedeng 40-60. 40 lang implementation, yung 60 nasa pinag-hati-hatian. O di kaya 50-50, o di kaya 60-40. Nevertheless, no? Ibig sabihin, hindi mo inilalagay yung full amount sa proyekto na dapat na nakasulat kung sa ilagasin. No? Dahil ibinubusa at pinag-hatian from the contractor hanggang doon sa pinaglaanan ng PDAF. Ang isa pa ay yung ginagamit siya sa patronage politics. Ibig sabihin, yung PDAF na yan, ibinibigay mo doon lang sa mga ward leaders mo, doon sa sinasakupan mo, at hindi talaga para doon sa mamamayan ng buong ng buong Pilipinas. Kasi nga yung pork barrel, binibigay sa mga kongresista para ibigay lang doon sa kanilang mga constituents. Samantalang itong pondo na ito ay dapat ay public funds na binibigay mo na wala kang kinikilala na ito ba ay kakampi mo o hindi, o ito ba ay mga ward leaders mo o hindi. Kaya isa rin yung ginagamit din yung pork barrel doon sa kung may agenda, halimbawa yung administrasyon. Like for example, ginagamit yan para patayin ang impeachment complaint. Noong panahon namin, noong panahon ni Gloria Presidente pa merong mga ipinayo kami impeachment complaint laban sa kanya dahil sa korupsyon at sa human rights violation. Ang nangyari, yung mga kongresista para hindi bumoto sa impeachment, binibigyan nila ng pansuhol in the form of higher PDAF o di kaya iba pang pondo na ibinibigay sa kanila mula sa pork barrel.
Upang mamonitor ang pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas, nagsagawa ang Caucus Development NGO o Code NGO ng Pork Barrel Watch. Sa kasamaang palad, inihinto nila ito dahil hindi sila nabibigyan ng kaukulang mga dokumento mula sa opisina ng mga mambabatas. Yung Code NGO naman, or Caucus of Development NGO Networks, ay network siya ng mga NGOs in all over the country. So, may mga NGO members and partners sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, meron siyang reach na makaka-tap siya ng mga volunteers. Kaya naisip na maging initiative na tingnan yung mga projects na fund na para makita kung quality nga yung projects or ito ba ay nagkulang or may effects na doon makikita kung saan yung corruption. Naging masama man ang imahe ng pork barrel dahil sa kabi-kabilang mga isyu ng pagnanakaw nito, hati pa rin ang opinyon ng mga mambabatas at organisasyon tungkol dito. Actually, maiisip pa nga ng ating mga congressman at senador na mukhang kulang. Pero mga senador, nationwide, 200 million. So, gaano karami yung humihingi mayor, governor ng support para sa kanilang pangangailangan? Sa akin ganito yan. Whether it's PDAF, DAP, or whatever it is, if it's public funds, you have to make good use of it. You don't put it in your pocket. That's the bottom line. If it's meant to be for your constituents, then give it to your constituents. That's it. That's you won't commit any mistake by having embraced such a philosophy. But if you remove PDAF or DAP or whatever it is, for as long as your mindset is to put whatever money that's entrusted to you into your pocket, then that Supreme Court ruling about the unconstitutionality of PDAF won't change anything, because it would still boil down to the mindset of the individual public servant. The difference is that the implementing agencies are different. For infra, the funds, like I said, would pass through DPWH. The DPWH will conduct public bidding, but for soft projects, they pass through different implementing agencies. So in my case, I allocated my soft projects to hospitals and schools. Ang posisyon talaga namin sa barrel ay kailangan na i-abolish ito. Kasi ito nga yung isang naging source ng corruption. At saka itong pork barrel, ito talaga ay isa ng karakter ng ating politika. Yung lumang politika natin na kung saan nandun yung patronage system, tapos yung dito na rin yung sistema nito ang nagiging gatasan para sa yung pondo ng ating gobyerno, yung pondo ng mamamayan ay mapunta sa mga individual na bulsa ng mga politiko. At the same time, sinasabi rin namin na patuloy ang advocacy natin dapat na ito ay abolish na. Pero kung hindi pa na-abolish, at least man lang, at minimum, yung part of that funds ay talaga mapunta sa pamamayan. Ngayong inabolish na ng Korte Suprema ang pagkakaroon ng mambabatas ng PDAF, maaaring maiwasan na ang korupsyon ng pera ng bayan.